This program is brought to you by Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, Westex Institute of Technology, LJ Aqua Farm and Resort, Vinya Soto Resort, Solis Institute of Technology Bulat, Dream Pure Aesthetics, Lucky Land Resort, VLD Hotel, Victorino Bitong Daria. Beno, mga tugang, Merkoles na naman, Kap. Okay. And medyo malumlum ang kalangitan. Nakikidalamhati sa mga kontraktor. Yan. Bakit naman kontraktor nakikidalamhati? Dalamhati? Siyempre, nagkakaalaman na. Yun pala yun. Anyway, Diyos maray na agatabi sa mga listeners ta, sa viewers ta, saan man dako ng mundo, lalo na dito sa probinsya ng Sorsogon. Yan. Good Welcome morning sa sa inyo. satuyang programang Fight Sana! Fight Sana? Fight Sa sana mga kita. issue. Okay. Sabi nga ni, sabi saya, bala mo diha. Bahala mo diha. Di rin oo. kami. Bahala mo diha. Way kami apil. Uy, kami apil. Ay, And, anyway, batok na naman kita niyan. Oo, Umpisa ulit tayo ng panibagong araw bukas para sa mga naniniwala sa atin. Huna ko para sa mga kontraktor. Ay! Oy. Sabi, Alam nyo, yung mga kontraktor, wala namang kinalaman yan. Wala namang problema yan. Ang problema lang dyan ang... Ewan ko kay Papa Harold. walang, kumbaga, sabi ng mga kontraktor, kami walang kinalaman. Biktima rin kami. Yun, pwedeng ganun, pwedeng hindi. Basta, anyway, Biktima nga ba kayo o inambiktima kayo? Yan. dalawang dulot na yun, ha? Aha. Yeah. Biktima kayo o nambiktima kayo? Alin sa Pwede. dalawa? Pero sa palagay ko, Papa Harold, hindi naman makakakuha ng kwan yan kung ano mga projects, di ba? Oo. Kung, sabi nga doon sa mga pinopost ng mga kwan na mga kasamahan natin doon sa social media. Kaya lang hindi naman tayo naniniwala doon sa mga comments ng iba. Mahirap maniwala sa social media. Oo. Kasi hindi natin sigurado kung yun ay totoo o hindi. Ang iba doon, mga trolls, alam nyo na. Pero yung sinasabi natin na saan ba nagmula? 'Di ba sa social media? Kaya yung yung social media is isa rin sa mapagkakatiwalaan. Kilatisin lang natin. Ayun. Yan. Ibig ko sabihin, doon sa mga nag-comments, nagbigay ng mga reaction, hindi natin sigurado yun kasi ang iba mga nakalak Nakalak ang profile. So, paano natin yun ma-identify? Ayun kung lang. sino ba talaga Pagka ganun, yun ang tinatawag na takot sa kanyang anino. Yan. Siguro kasi hindi niya ni-reveal kung sino siya Oo. Kung parang chillax lang siya. Tapos pag tinignan mo yung profile, lahat nakalak. Yun. Tapos Oo. panay ang komento, kung ano-anong komento. Tapos pag tinignan sila kung sino sila, walang Oo, identity. Parang tindahan ka. Tindahan. Oh, tindahan. Siyempre, for security, meron siyang grills. Okay. Meron siyang flat matting. Para yung flat matting, yung malaking butas na parang mga screen na malaking butas. May butas-butas. Katok ka ng katok. Pabili. Bukas ang tindahan, pero walang tao. Walang sumasagot. Walang sumasagot. Oo. Bukas lang. Ganun yun. Ang hilig mo mag-post, pero pag binuksan yung profile mo, nakalak. Parang diba? ganun yan. Oo, kaya, nakuha mo. diba? Yung segue mo, Oo, nadala mo doon. Tama, kasi ganun ang lakas ng loob mag-post. Oho. Tapos, tingnan mo yung profile niya. Puro nakalak. Nakalak nga, oh. Tingnan mo yung picture. Sino-sino. Fake. May nabigtaman tayo niyan na dati. Ang akala natin siya yung talagang nag-add friend. Ayun Oo. naman pala, nung dinouble check natin sa tao na yun through text, hindi naman pala siya Ginamit yung picture niya. Yun. Kaya sa mga listeners natin, viewers natin, o kung ano man ang tawag sa inyo, double check natin yung mga nag-add friend sa atin para at least hindi tayo mabiktima ng mga kawatan. Kawatan yun Tama. Unang-una, ninakaw yung picture mo. Pangalawa,
pinagsamantalahan yung kagandahan ng picture mo. Yun yun. Just ginawa, no? Ang Ika-umpisa pa lang natin Kasi sabi nga nila minsan, yung mga ganyang usapin, bakit daw natin pinagtutuunan ng pansin? Siyempre, wag tayong papayag na madagdagan pa yung mga maluloko ng mga ito. Oo, tama Diba? naman. Ginagawa, Kasi, kaya nga public service tayo. kaya nga magbigay tayo ng tamang informasyon sa mga listeners, viewers natin. Mm-mm. Sa mga naniniwala sa atin, bigyan natin sila ng informasyon na tama. Lahat naman ng sinasabi natin dito katotohanan lamang. Ito, lalo na yung pag sinasabi natin, kasi nangyari yan. Oo. Katotohanan at bawang katotohanan lamang. Parang yung ano ba Narinig yung ko ano? na yan. Yung Hindi ko kilala yun. Yung Yung- pala, magkaibigan. Hindi ko Parang kilala ano? yun. Yung pala, magkumpare sila. Magkumare sila. Kaya nga yung sinusulong na batas ni Senator Jesus Escudero na up to the 4th degree, sabi nung Anong reaksyon? Anong reaksyon ng mga... sabi ng mga bubuwit, Mhm. wala naman palang problema kahit yung ma-aproban yun. Okay lang naman. Kahit hindi ko kamag-anak, basta matalik kong kaibigan. Pwede na yun. May sinasabi ka, ano? Diba? Well, yun nga. alam nyo, hindi naman na kailangan yun Kung sa akin, pananaw. Personal na pananaw. Yes, pananaw mo. Personal na pananaw ko, hindi naman kailangan yun na dumating pa sa punto na yun kasi may existing naman Kung ikaw servidor ka ng taong bayan, personal ko lang to dapat hindi ka na ma-involve sa kung ano-ano man dyan. Oo. Pahayaan mo sila. Basta ikaw masaya. Basta ikaw masaya. ang kwan doon is, basta yun ang sinasabi ko. Sabi nga ni Buddy Doka, dami is Dami? the key. Dami. Dami biik. Parang sa... Oo. Sabi Parang Inchik sa wak na hangad malami, basta may dami. Dami. Parang sa kwan yan, sa baboy. Oo. Dami biik. Oo. Okay na dami. Wag na marami. Oo. Kuha naman kasi, may mga tama naman na mga opinion ng iba. Nasa mga listeners natin yan, viewers natin yan, kung ang pag-atid-atid ba sa mga nakikita nila, nababasa nila sa social media ngayon, ayun ba ay totoo? Half ba ang katotohanan? O kalahati ba ang kasinungalingan? O whatever. Kayo po ang mag-atid-atid, kayo po ang mag-analyze ng mga information na nakukuha ninyo, nagagather ninyo. Kasi mayroon tayong dapat na paninimbagan sa mga opinions natin. Oo. At saka itong naglalabasan yun sa national, talagang ako, sabi ko nga, Kap, naniniwala ako na tama yung sinabi mo na minsan yung leader is walang kinalaman sa nangyayari sa baba. Paras na lang dito sa atin, sa Sorsogon City. Yung mayor natin, si Mayor Esther Amor, kung titingnan mo yan, parang may pagka mataray, ganyan. Pero hindi mo alam, sa kalooban niyan, ubo ng bait pala. May mga ganong tao. Napakabait. Tapos, hindi mo akalain na, ito pala yung alkalde namin. Totoo naman. Down to earth, ganon. Totoo naman. Tapos, pag pumunta ka dyan sa opisina or sa City Hall, maraming sabi nga, gustong pumapel, maraming gustong maging mayor din. Yung mga ginagawa nila, doon mo lang malalaman na ginagamit minsan yung pangalan ni mayor. Totoo naman. Hindi 100% naman pala alam yan. ni mayor, ha? Totoo naman. Kaya pag nakausap mo sa mayor ng minsan sabi ni mayor, bakit ganito? Bakit? Hindi ko ito alam, ha? Ayun. Totoo naman yun. Pero, pagdating sa labas, grabe itong mayor natin, ganito, ganyan. Oo. Minsan, ang nakakasira sa bahay, anay. Ayun lang. Number 1 talaga na nakakasira. Sabi nila, yung nakakasira sa bahay, yung biyanan, hindi naman. Ay, speaking of mga biyanan, hindi naman lahat. Pero
Pero ang na-experience natin, ang nakakasira sa bahay, anay pa. Oo, sabi nga ni. Oo. Kaya, yan ang nangyayari. Ito, sinampal ko dito sa city, Okay. Oh, doon tayo sa taas. Naniniwala po ako, personal na opinion ko lang ito. Ayan, yung personal opinion. Ito, personal opinion na wala ditong kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos. Itong mga flood control na ito. Kasi, siya mismo ang siya mismo ang Nag-expose. Oo. Siya mismo okay. ang nag-expose. Ngayon, kung may tatamaan doon sa... Bahala na sila. Hindi. Kung Okay. siyempre, bago i-expose ng Ay, presidente, siyempre pag-aaralan yun at meron siyang mga gabinete na ilalabas yun. O pag nakita, Mr. President, may contractor ka ba dito? Siyempre, di ba? Totoo Sasabihin naman mo, yan. kung meron dyan, ay huwag niyong ilabas yan. Oo. Madadamay ako dyan. Oho. Ngayon, bakit in-expose ni President BBM? Sa tingin ko, bakit in-expose? Personal opinion ulit. Okay? In-expose yun kasi masyado ng talamak. Oo. Talamak na masyado ang talamak na masyado ang korupsyon. At saka dito mo makikita na parang wala ditong kumbaga yung mga pinaggagawa ninyo, hindi alam ng presidente. Posible naman. Ganito rin naman yan May mga tao talaga na gumagamit. Minsan, o madalas, sabi mo nga kanina, nagsampol ka na dito, may mga tao talaga, may mga nakapwesto na maayos naman talaga ang mithiin. Maayos naman magtrabaho. Kaya lang minsan, ang mga nakapaligid sa kanya, ayun ang masyadong masta sa Presidente. Oo. Oo. Yun. Ito ang nakakagulat na sinasabi nila ganito ganyan si PBBM. Yun nga, down to city tayo, gamit na gamit. Yung presidente, gamit na gamit yung pangalan na mayor. Pagkagayan. Yung mga nasa baba, ito yung gumagapang. Ito, tulad nito, hindi alam ng ating presidente. May mga tauhan siya. May mga tauhan siya. And then, ang tauhan niya, may tauhan din. Nung tauhan niya, may tauhan din. Ito ngayon nang nakakasira. Kasi kung umasta yung mga tao na yun, nakakala mo ay mayroon silang tinatawag na appointment or kahit man lang baga regular sila sa trabaho nila. Wala Pero kung umasta, mas pa-regular dito sa mga... Yun nga. Yung tinatawag yan, Kap, na ang tawag ka yan, regular ka na sa trabaho mo, naghahangad ka pa ng mas dito. Oh. Ang tawag dyan, mga tugang sa Bicol, sabsab sa trigo, sabsab sa munggo. Duwa! Or, naghihigop na, nagsasabaw pa. Kala ka mo, mabulunan ka mo sana, ha? Mabulunan ka mo, luway-luway lang Naghihigop ka na, eh. at the same time, nagsasabaw ka pa. Oh. Dahan-dahan lang po. At Regular baka, ka na, naghahangad ka pa ng, ng mas pa dyan. Baka masamid kayo. Ako palaging nasasamid. Oh, Pero sa sarili ko lang yun. Ipasok ta pa. Ha? Ito pa yung pinakamatindi. Politiko ka na, kontraktor ka pa. Ay! Ayun lang! Ayun ang Sabi ko, marami dito. Marami sa atin. Ano kaya kung isa-isahin ni Presidente, papuntahin sa kanyang opisina, simula sa mga barangay captain, papunta sa gobernador. Ayun, dapat. Ano kaya Oh. ano kaya mangyayari Bigyan kaya ng time Ngayon, na ang iisa-isin kong kapitan ng Sorsogon City. Number 1 dyan yung kapitan sa West District, sa Pamurayan. Ano masasabi nyo dito? Ay, Okay, naman. basahin muna natin yung Palagi akong nasasabi. May kuha na tayo? Sabi ni Buddy Duca, mayad gani isa nagputok now an issue sa flood control. Wala naman magngarahab on national television. Anong ibig sabihin sa to? Anong ibig sabihin nun? Kumbaga, nagputok ito, wala man daw kuno involved na na politiko na pwedeng magmurahab sa television. I don't know kung ano ano po ang tinutukoy ninyo, Mr. Buddy Duca na? Sabi man po kang Sorsogon Overview, Sorsogon Overview, sabi niya, lusot palagi dyan mga sir si Senator, Kilay,
kasi hindi naman siya involved sa technical working group ng proyekto. Mhm. Yun nga lang, wala na siyang lusot sa mga anomalya ng mga kontratista na pag-aari din naman niya. Meron bang ganun? Meron ba ganun? Ang alam ko, yung yung pinangalanan mismo na may-ari ng politiko na may-ari ng isang construction firm is si Congressman Saldico ng AKB. Okay. Oo, meron yung Sunwest. Mhm. At yung kapatid niya, si Christopher Co, na tumakbong congressman na natalo, Mhm. meron ding isang construction firm. Okay. Pero Ano Wala- pangalan nun? ng Ng construction firm ni yung tumakbong congressman? si nandito sa akin Highton Construction yun? Yun, Highton. Highton. Akala ko nga, pag sabing Highton, yung kumakanta ito ng mataas ang pitch, yung Yung high, oh, di ba? Kasi di ba may- high tone, Di ba may low project tone. yan dito? Oh, ha? Di ba may project yan dito na matagal nang nakatiwang mo? Marami. Yan, tawag dyan. Yun pala yun. Okay. Hindi. Salamat naman sa pagbigay sa akin ng informasyon. At least, nagkakaroon ako ng idea. Si Papa Maki, sabi niya man, paano man na makikita yan sa saro ni Senator? Mhm. Ano ang saro? Anong saro? saro? Duwatulo? Oo, Agad daw, saro, Papa Maki. duwatulo. Explain mo ka ng saro. Mamaya eh. Be specific, Tabi. Kasi- Yung ibang mga listeners na viewers hindi naman alam ang saro. Ang Oo. alam ko na saro, ay pag nagsasaro, sama-sama silang kumakain. Saro yun. Halimbawa ngayon, may pagkaon na ngayon na saro, ay sinaruhan pa sa saro. Parang, alam mo na yun. Ayusin natin. Personal opinion. Yan, Ito okay. naman, Okay, pag-abot sa okay. saro. Okay. Ha? Kaya sabi mo kaya saro ngayon, saro. Gusto mo sabihin, saro sa mo, saro sa akin. Happy together. Oh, yan. Happy together. Okay. Which is, magayon man dito. Para wala magbuto-muto. Sabi man ni Wilma Gonzales, hello po, good morning, Prime Cup and Sir Sao. Oo. Press, 64 Barangay, Sorsogon City. Shout out Barangay Piot. Ay, wow. Bagan amo na yung mga kapitan sa Bagan Piot, ha? na, hello. Nakadili mo man sinatap ang barangay mo eh. Oo. Sa imo lang. Pero anyway, shout out sa Kaupod man baga. Laintiro. 64 barangays. Oo nga, no? Kaupod ka na dito. Sige na, sige na. Happy listener, viewers, Tabi, sa lahat ng mga taga-Piot. Lalo-lalo na sa kapitan dyan. Si Ma'am Ellen, Kap Ellen Atibo. Siyempre naman sa imo, prima. Good morning sa imo. Makamagtampo ka. Oo. Sabi pa, hindi rason na 1% lang yung 5.16 billion ng disturbing flood control projects worth 500 billion. Itong sinabi ni Senator sa press ko niya na bakit, sabi ni Senator Francis, bakit nyo napansin yung 1%? Yung 99% hindi nyo napansin. Ewan ko. Hindi ko masagot. Sinabi niya ito, kagabi, sa press ko na napanood ko sa National News. Bakit yung pinagtuunan nyo, yung 1%, samantalang yung 99%, ito kasi, Senador, ito kasi yung sinasabi nila na na present sa isang presentation na yung bond paper na napakalinis, kung titingnan mo ang linis-linis, meron lang isang tuldok ng lapis, yun agad ang nakita. Yun. Nung makita yun, syempre, bakit may dyan? Bakit may kulay itim na siya? Yun ang sinasabi na, yung kabuuan na napakalinis, hindi na yun na-appreciate. Oo. Pero, ganyan din yung sinasabi na, bakit 1% lang yung nakita? Siyempre, yun lang ang nailabas ngayon. Hindi, ibig sabihin, yun lang ang nakita doon na nakatuldok sa bond paper. Malay mo, yung iba, mayroong gusto rin ipaabot. Ayun yun. Pero ang sa akin nun, ako, personal na opinion ko to, bakit hindi na lang imbestigahan? Bakit hindi na lang sampaan yung mga tao na involved? Kung halimbawa, mayroon naman silang ebidensya na hawak-hawak kung yun nga talaga ay sufficient na pwede nilang gamitin as evidence. So, bakit hindi nila sampaan na lang yung tao?
para makapag-explain, makabigay ng yung bagang mailatag niya, yung sarili niya, madepensahan niya sa proper forum. Ayun lang naman yun. Kasi minsan, hindi pa nga nagiging sisiw ang itlog. Minsan, masyado rin naman tayong kinakawawa. Tulad ngayon sa mga nangyayari. Pero ang sa akin lang is, minsan, ito ang halimbawa ko minsan, ang mga punong kahoy, yung mga bearing trees, fruit bearing trees, minsan pag namumunga talaga binabato. Pero minsan naman, kaya binabato kasi sobrang naman ang bunga na hindi naman dapat yung bunga niya. Oo. Ayan Kumbaga, kasi ang nangyayari, babatuhin mo. Bakit? Okay. Pag humingi ka sa may-ari, ayaw magbigay. Ay, talagang... Oo. O minsan sasabihin, ay, huwag mo na munang pitasin at hindi pa hinog yan. Ayun, pwede Kaya naman. bumalik ka na ng pag hinog na. Oo, pagbalik Adi, mo, ubus na. Pagbalik mo, ubus na. Wala na. Asa na po? Ay, wala na. Naunahan ka na. Ayun. Ganun, So, no? masyadong... yung gano'n naman. Ayaw Sabi, mamigay. si Cynthia Abiso, shout out man po, sir. Saan Magallanes? Maski ang pamilya ko na lang, sir. Si Cynthia Abiso from Magallanes. Happy Shout viewers, out ko na kayo, ha? Sabi, sa mga Kasi taga-Magallanes. Nagtatampo sila. Sabi ni Papa Maki, Yeah. special allotment release order. Wala po ako intutukoy na kung sino na senator, ha? Kay puro Saro. man baga may saro. Sulain na saro. 24 na. Kay 24 ito na senador. Lain na saro. Lain na saro. Ha? 24 na. Or pwede, saro igwa. Saro-sarong bukid. Bukid, saro. Ay, Jesus, kaya man kita Naku di. naman, no? Dagdag pa ni Papa Maki, kamo man na magpartner, normal ang give and take. Ay, talaga naman yun. Yes, ka talaga ba rin? Normal yung give and take, pero sa tama na proseso, bakit ang i-give mo galing sa kung ano? Dapat ang i-give mo galing sa bulsa mo, sarili mong bulsa. Kung magbibigay ka ng bigas, samahan mo ng ulam. Yun ang maganda. Ito pa. Parang ang dami nating listeners, viewers, ha? Ito ang mga comment ni Sir Sugun Overview. Binabasa lang natin na, hindi tayo sa gobyerno. Kasi baka sabihin nila, may pinipili tayong basahin sa mga comments sa atin. Sabi nito ng Sir Sugun Overview, kala siguro ligtas na ang Arimar. Flood control pa lang usapan dyan. Kumusta ang proposed project ng city, ng province to DPWH? Tapos pupunduhan. Take care na ang Arimar. Ngayon, minsan, para hindi halata, take care naman ang Centerways. Royalty na lang ang inyong butihing gobernador. Ha 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 ha. At naming hugot dito ni Sir Sugun Overview. By the way, minsan ko lang ini nababasa, niyan lang, si sa ini. Aha. Sabi nga, itanong nyo sa mga bata. Ayun. Kasi parang the way na nagko-komento, parang may mga laman talaga siya, which is, Oo. ipagpatuloy mo lang yan, tabi, sir or ma'am. Kung yan talaga ay may mga punto naman kayo, ipagpatuloy nyo lang yan para at least, maraming marating ang mga information na nakukuha ninyo. Yan. So, speaking of flood control, kasama ang Centerways. At inamin naman ni Senator Chis na matagal ko na itong kaibigan. Ang tanongin mo na ngayon, ang mga flood control ba nasatisfy ang requirements base sa program of works na ginawa, dinisenyo ng DPWH? Ayun na. Yun na. Tanungin mo na yun. Huwag mo nang pababain mo pa. Yun naman ang pupuntahan mo Sasagutin naman sige. kita. Sige. Yung flood control na ginawa ko, kung dumaan ba ito sa tamang requirements, Okay. sa tamang proseso, yes. Bakit ko nasabing yes? Tanungin niyo ako bakit ko ito nasabing yes? Kasi, ayun Naging seryoso yung discussion. oo.
Approve ng DPWH yan. Okay, approve ng DPWH. So, Oo. ibig sabihin, Sumunod ako sa requirements. tama. Okay Oo. na. Yun ang punto doon. Bakit inaproba ng DPWH? Oh, tama naman. Yung May acceptance, ano? Oo, yung inspector niyan. Mhm. Talagang approve yun. Baka itapon yun sa Mindanao eh. May ganun pala. Oo, siyempre. Kaya approvean ko yun. Ganun pala yun. Ako naman anong gagawin ko sa Mindanao? Oo nga. Baka so, pag... sa madaling salita, kaya inaaprobahan. Ito quote-unquote kaya inaaprobahan dahil sa minsan naiipit yung mga inspektor ng DPWH. Hindi naiipit. Ipit na ipit. Ay! Ganon. Ay, Jesus, Ginoo. Kaya pala ganon. And knowing kasi, yung sinasabi natin na bakit wala doon ang Arimar. Mhm. Na dito sa probinsya ng Sorsogon, kahit saan, alam naman natin na nandyan yung mga truck ng Arimar, Mm. talagang halos, yung walang tigil sa kabibiyahe, yung mga truck niya. Yung usapan naman kasi dito, lang ito flood control. O ibig sabihin, wala pa dito yung yung binabanggit ni Sorsogon Overview, yung mga project like yung mga concreting, Mhm. mga ganyan, mga anong tawag doon, Kap, yung pag inopen mo yung isang daan, yung dadaanan, yung yung farm to my road, farm to my road. Bakit na naman? Iyan ang mga farm to my road. Road. Farm to market road yun, hindi to my road. Farm to market road yun, hindi yung farm to my road. Farm Yun. to my market road yun. Iyon ang tawag doon, hindi yung farm to my ward. Farm to my road. Yan. Ewan ko. Kasi nabagit ko itong farm to my road. Why? Mhm. One of this day, Kap, aayain ka na. Pumunta tayo dyan sa parte ng Pilar. Meron Pilar, daw Pilar. dyan, mayroon daw dyan na may malaking piggery at saka poultry. Pilar. Okay. Oo. Tapos, yung isang politiko ang may-ari niyan. Ayun bang Yes. yun ang bang palaging kinukuhan na kita natin sa social media? Na palaging... One of them. One of them. So, Kasi ibig sabihin, many marami. of them. Oo. Bakit? Ang daming... Tapos, nagsabi natin yung farm to my road kasi liblib na lugar yun Tapos, nakarating doon. Yung, yung kalsada. Anong benepisyo naman ng kuhan? Anong benepisyo naman ng mga taga-Pilar? Doon sa sinasabi na farm to your road o Oo. farm to market road. Actually, hindi mo na masasabing benepisyo kasi perwisyo nga Yung langaw, yung amoy. Hindi. Yung benepisyo nun, yung may-ari nung yung di poultry ba- supply. di ba- yung poultry farm. Di ba bago naman magkaroon ng farm to market road na tinatawag, Oo. mayroon naman yan tinatawag na consultation o yung public hearing. Siyempre, nasa kamay ninyo ng mga barangay opisyal. Siyempre, pag naglagay kayo ng ng resolution, gaano lang naman, ikaw, tatanggi ka ba naman sa higher official na pumirma Hindi. bilang kapitan? Hindi, may rights naman ng mga kapitan. Ikaw May rights yun. naman ng mga tao. Kasi, Ikaw yun. Paano yung ibang kapitan? paano kung yung ilalagay makaka-perwisyo sa residente mo? Basta may benepisyo sa akin. Wala akong pakialam. Hindi. Ganun. Dapat ang mga kung sino man dapat naninindigan doon sa mga anong benepisyo nung residente mo, hindi yung anong benepisyo para sa iyo. Yun. Dapat Pero, sana. speaking of that bakit mayroon mga kung halimbawa farm to your road, nagkaroon ba yan ng public hearing na para at least mabigyan ng barangay na hindi sila nag-oppose doon sa paglalagay ng poultry farm kung sino man yan na politiko? Meron lagi yan, Kap. Kasi, di ba, paras na lang sa barangay mo. Okay. Last Monday, di ba, nag-meeting tayo. Okay. Nabanggitan, kasama natin yung SARA or itong Sorsogon Adoption and Rescue. Sorsogon Animal and Rescue Adoption. Adoption? Itong SARA, oo. Na kung saan, nag-propose sila na mailipat sa barangay mo Okay. itong mga aso Mhm. na as of now nandun sa Pilar. Mhm. Kasi ang layo nga naman, So, anong ginawa mo? Di ba, nagkaroon ka ng
a sort of public hearing. Mhm. Hindi lang ikaw, hindi lang ang council mo. Kinuha mo yung census ng mga yung consensus ng mga kabarangay mo. Mhm. Ganun ang right manner na dapat gawin. Pero Ang nangyari dun sa Pilar, I don't know kasi yun sabi nga natin poultry. Ha? poultry? Ang laki, Poultry at saka piggery. ang laki ng ano ba to? Perwisyon yan sa environment at saka mga residente. Well, anyway, ito, nagtatanong lang naman ako kasi yun sa process kasi bago mo mabigyan niya ng permits, kung mayroong mang permits, dapat dumadaan yan sa tama na proseso. Number 1 dyan, kung halimbawa man sa barangay mo o sa barangay natin o barangay ninyo, ay kailangan yan bago yan mabigyan ng permit na no objection na tinatawag. Interopposing no objection, di ba? Yan, yan. Dapat magkaroon muna yan ng consultation. Series of meeting na which is ang ginawa natin doon sa SARO na organization, non-profit organizations. Nagpatawag tayo ng series of meeting and then yun nga, nung nakaraang, kailan ba yun? Monday. Sorry naman, makakalimutin na tayo eh. Nung Monday, nagkaroon na tayo ng final na consultation meeting with the residents na doon sa area na kung saan itatayo yung shelter ng SARA. So ngayon, maraming series of meetings yan kasi hindi pwedeng sabihin lang, ganito, malakas to si ganito. Hindi ganon. Yun ang tama. Huwag daanin sa palakasan kasi ang mangyayari dyan, kung halimbawa man, ang mangyayari dyan, ang magsasakripisyo dyan, yung mga tao, yung mga residente natin na apektado doon sa tulad yan. Paano na mapapaalis yan na, kung hindi man mapalis, paano ang gagawin ngayon ng barangay para yung impact doon sa mga residente niya maibsan? Dapat siya, pwede niyang magpatawag ng meeting with the owners Pwede niya ipatawag yun. Kasi kung ang residente niya ay medyo sakripisyado na, dapat niya ipatawag yun. Kaya lang minsan naman, pangalawa din na gusto kong i-emphasize, minsan naman, hindi naman ito nagpapaalam na mga kung sino man ang namumuhunan, nagnenegosyo sa inyong lugar, kaya lang hindi yun ang magiging rason Kasi kung hindi nagpaalam ang kung sino man yan ng mga namumuhunan dyan sa lugar natin, tulog ka. Hindi mo na proteksyonan ang area of responsibility mo bilang kapitan o bilang barangay opisyal. Yes, pananaw mo yan, Kap. Hindi. Sa akin, basic to na kailangan kung sa bahay, kailangan bahay natin dapat maproteksyonan natin. Hindi naman pwedeng pumasok dyan kung sino-sino man na hindi nagpapaalam sa atin. That is hindi lang naman to personal opinion. Ito dapat ang ginagawa ng mga elected officials. Sorry naman kung sino wala naman tayo pinangalanan, pero dapat ganito ang ginagawa ng mga elected officials. Yun nga. At kung titingnan natin, yung sinasabi mo, Kap, na yung mga leader, pagka ganyan, tapos nangyari yan sa lugar ninyo, tulog sa pansitan. Tutulok-tulok sa pansitan. Sabi naman, Pera de los Obos sa mga kapitanes, ito ang sinasabi natin na kung iisipin, halos kontra ako sa eleksyon na nangyayari sa barangay. Kasi ang nangyayari, pagka may eleksyon, paunahan kayong i-endorso ng mga higher official. Okay. Paunahan kayo na i-endorso. Pagdating sa barangay, bidang-bida kayo, akong in-endorso ng mayor. Okay. Then, eto na, ang system. Nanalo kayo. Siyempre, in-endorso kayo. Nanalo kayo. Ano ang guts mo na kumontra sa kung ano man ang sabihin sa ng mayor? Wala ka ng guts. Kasi mayor mo yun Yun ang nagpanalo sa'yo. Dito sa Pilar, parang ganyan ang nangyayari. Hindi naman tulog sa pansitan yung mga barangay official. Kaya lang, ito yung mga tao na gising
na nagtutulog-tulugan. Na kahit anong gising mo, hindi yan gigising dahil dati nang gising yan. Pero paano naman ang kuwan niya? Mga residente niya na apektado? Wala. Ano na lang? Sabi nga, magkapitan kayo. Oo, ganun. Ganun. Magkapitan kayo. Kung gusto ninyong kontrahin yan, o magkapitan kayo. Hindi. Habang ako ang kapitan ngayon, Ganun yun? ako ang batas dito. Hindi, Yun. hindi pwede. Sa akin naman, Sa'yo, bilang kapitan, hindi pwede. Sa akin, bilang kapitan, dapat tayo na mga barangay official, eto, wala naman ang tayong kinukunan, no? Dapat tayo, ang sinasabi ko lang palagi, elected official, ano bang dapat? Serve the people. Diba? Yun lang. Wala na kung ano-ano pa. Kasi ako, ang pananaw ko, ang mga higher officials natin, hindi naman yan mag-uutos ng masama sa mga residente niya o sa mga nasasakupan niya. Naniniwala ako dyan. Sabi nga ni Buddy, mayad kung gabas na kapitan, pareho san isip mo. Kapitan Arles. Kadamuhan san barangay official, now, bawo na lang ng baw sa ngaran san pakinabang pansadiri at san kadamuhan na tao sa barangay ninda. Wow. Uy, Yan. ay, happy. Di ko nag-greet si Mr. Bawawaw nung birthday niya. Belated happy birthday, Mr. Bawawaw. At, Ito naman na sinasabi mo, Sir Buddy, Mr. Buddy, do ka na. Wala tayong magagawa dyan. Pero personally, sa akin, ang ating mga higher officials, hindi naman sila nag-uutos ng ikakasama ng nasasakupan nila. Hindi, personally sa akin, hindi naman nag-uutos yan ng ikakasama ng mga residente o nasasakupan nila. Kaya nasa atin ngayon ang purso na kung ano man yung nasa nakasulat na batas, dapat ma-implement natin. Kahit paunti-unti, at least tumatakbo. Hindi yung ginawa yung batas, inupuan lang ng lahat. Yun lang. oo nga. Kasi 'di ba meron kayong diyan, Kap, meron kayong mga ginagawang barangay resolution, barangay ordinance na eto nga para sa kapakanan ng barangay. Ang nangyayari ngayon, like sa inyo, sabihin natin, pag may project diyan, ang isang ahensya like ni DPWH, minsan sinasabi nila yung parang kailangan ba talaga o gaano katotoo na yung project ng national like DPWH or some national agencies, hindi dapat ito pakialaman ng mga lokal na opisyal ng barangay. Hindi. Bakit hindi pwede pakialaman ng mga barangay official O mga bakit elected hanggang ngayon ang official? kalsada mo natapos na ba? Ay, at least ngayon, may karugtong pa naman doon din sa kabila. Ang ibig ko sabihin, pinapakialaman natin. At least ngayon, eto, may sulat naman tayo na follow-up ngayon sa DPWH at saka sa kontraktor. Bakit hanggang ngayon, 2 years na, magto 2 years na yung kalsada namin, hindi pa tapos? Ayun, nandun na. Ito ang sinasabi natin. Ang lahat ng projects na nandyan sa barangay, kahit saan lupalop man yan, ay may paninimbagan ang mga barangay officials. Bakit? Bahay mo yan eh. Bakit hindi mo pakialaman kung sa tingin mo o yung ginagawa ng kung sino man ang nagbo-boarding and lodging dyan sa bahay mo ay mali na base sa pagkakaintindi mo. Kaya nga sila nandyan eh. Kasi sila ang implementing body na dapat, supposed to be, na silaan mag-implement ng tama. Oo. Kung hindi tama ang in-implement ng mga kontraktor nila, rights mo yan kasi nandyan sa bahay mo eh. Rights mo yan na tanungin, bakit sir, ma'am, ang mga proyekto natin dito sa area namin, hindi pa nagagawa. O bakit sir, ma'am, ang mga proyekto dito sa area namin, ay imbis na bato, ang ginamit, buhangin. Bakit sir, ma'am, na imbis na mga head size ang ginamit naman mga duta. O kung sagutin kita. Sige daw, sige daw. Ano bang position mo diyan sa barangay? Hindi pwede. Kapitan. Kapitan ka. Yes. Kagawad. Kontraktor ako. Ay, hindi pwede Engineer yan. yung mga gumagawa niyan. Hindi pwede Ah, yan. Sa sabi kanila, nga, sa kanila pwede. Oo, pero wag mo sabihin sa kanila, sa ibang barangay, pwede. Ganun. Bahala na sila dyan. Oh, okay. Dagdag pa ni Sorsogon Overview, sabi niya, hintayin nyo release dito sa national kung saan
na mayagpag na proyekto ang Arimar na pag-aari ng Arimar, kombinasyon ng pangalan ng dalawa niyang anak. Sabi man ni Buddy Duca, farm to my resort ada yun. Negative tabi, Buddy. Yung kilala ko ito ng pigbabanggit mo na igmamaning project na farm to my resort. This time, nakulaon ini na na piggery as in poultry na farm to my road dyan sa Pilar. Kung alam na ninyo, bakit hindi natin pangalanan kung sino yan? Oo. Yung sinasabi ng farm to my resort, ada yun, kilala mo yun. Huwag mo na akong bingwitin. Sabi pa ni ba? May ganun? Sabi pa ni Papa Maki, ang nangyayari dia, bagan parang love triangle. Wow! Para naman ikaw, I know you. Dami mong alam. Okay. Padaba ko ang saro, pero padaba ko man ang saro. Ang problema, kang parehas pinabayaan, kang parehas binayaan, di wara na mapadaba sa iya. Napaguna niya, dili siya babayaan sin saro. Come to Papa. Sabi nga sa auto, dapat may reserba. pag gano'n na Mr. Papa Maki Gomez pa, come to Papa na lang. Para hilot-hiloto na lang. Kung wala sa iya nagtanggap, kung ikaw man, bumalik ka na lang kung hain ka. Kung di kahali. Sabi pa dito, Lubiano ng Center Base, ilang beses pabalik-balik sa opisina ni Senator Kilay. Hindi lang logbook ang ebidensya, pati CCTV. Pananaw mo po yan, Mr. Sorsogon Overview, Mr. or Miss Sorsogon Overview. Okay. Kunin ko lang yung pananaw ni Sir or ni Ma'am. Wala naman sigurong masama pag pumasok, pumunta. Oo. Wala naman masama, di ba? Ang masama lang siguro doon, ewan ko lang, pananaw na rin. Sorry naman, pananaw mo niya yan, Sir, Ma'am. Oo, nung nagsumpa si Senator Chis bilang Senate President, Oo nga. nandun lahat ng mayor natin. Oo nga. Nagpa-picture-picture pa sila. Orgulyo naman natin yun. Oo, Ako, I'm proud, Sorsoganon. Oo, sana nga ma-invite din tayo ni Senator Chis, pa-picture-picture din. Hindi, okay na yun. Hindi, gusto ko ma-invite para makarating ako sa Congress or sa Senate. Wala naman problema yun. Anytime naman. Pero pahiramin mo ka pumunta. ng barong. Yun lang. Wala ka barong. Wala Okay. Okay. Tapos si Sander Tan, sabi niya naman, tama ka, Kap. Galing mo, Kap. Si Kap mag-isip, hindi yung pansarili sa pangkalahatan. Sana maraming Kap na tulad mo po. Hello sa Indonadoa, Sir Sauro, good morning. Si sa yun, Si Sander Tan. Sir, Ma'am, o Sander, lalaki. Ano siya? LGBTQ. Okay. Sa ngalan ng pananungkulan kasi, Ma'am or Sir, hindi ko alam kung anong identity mo. Sorry naman. Nandun tayo, inelect tayo ng taong bayan. Kaya lang dapat pagserbihan natin yung mga taong bayan natin. Hindi yung personal. Kasi ang pagkandidato kasi hindi naman yan gusto mo lang magpasikat, gusto mo kung ano-ano eh. Dapat nasa puso yan. At nasa, alam mo yun kahit masakit ang katawan, pag ikaw elected na official, dapat gampanan mo yan. Okay. Hindi pa, magayon na punto ni Buddy Ducan. Sabi niya, pareha sa di na 1M na ina-award Sun City sa mga barangay sa Sorsogon City. Tama ka pa, Mayo M. Sige. Dapat kunta sa di, gagamit ina sa barangays na makagibo ki livelihood programs para sa mga tao na wara trabaho sa barangay. Di kay infra na nga ingigibosan mga amo, infra pa man sa isip saan mga barangay opisyal. Sorry naman, Mr. Buddy na Duca pa. Nabubulol ako sa imo eh. Simbagan ko in my own capacity, may mga livelihood na inhatag ang mga government agencies. Halos lahat ang mga government agencies may livelihood na ihatag sa kada barangay. Ang problema lang, minsan o madalas, pag hindi talaga naayos din ang sistema sa mga organizations, naglahong bula yan. So, ibig sabihin, may livelihood ang binibigay ng DOLE, kahit saan, PCA, DTI, whatever. Ang problema lang dyan,
is talagang minsan pag hindi naging maayos ang monitoring, ang pag-implement, talagang nawawala yan. Kaya yung priority ng mga kada barangay, ito at least sa akin, ang priority ng kada barangay, talagang maghanap kami ng mga talagang kailangan ng mga residente namin na mas priority aside doon sa livelihood na tinatawag natin. Tulad sa amin, alam ko na maraming livelihood sa amin. Kaya bakit ko pa kukunin na ilaga ko pa yung 1 million na yon para sa livelihood? Na kung Oo. sa tingin ko naman, sufficient naman ang mga organizations ko doon sa livelihood nila. Nasa kanila na lang po yun ng mga organizations kung ipagpapatuloy nila yung mga livelihood na binigay sa kanila. Ayun. Oo. Kasi ako, tulad ngayon, marami akong livelihood. Upcoming nga, may livelihood ako para sa paggawa ng bokashi o yung mga organic fertilizer natin. Nandyan yan. Pero kung yung gagamitin ko na, halimbawa, yung may 1 million ko ilalagay ko pa uli sa livelihood ko, paano naman tong ibang areas na kailangan ko rin? Yun nga. So, case to case Hindi, basis kasi siguro? sa iyo kasi Kap, nasasabi mo yan, kasi yung tinatawag na yung masipag ka mag-tie up sa ibang mga agencies para babaan ka ng livelihood. Ang ko naman kasi, Hindi ko naman sinabing lalapit yan eh. Hindi ko naman sinabing tamad sila. Okay. Pero parang si Juan na nag-aantay mahulog yung bayabas sa kanyang bibig. Yun ang nangyayari. May punto ka naman na Sir Buddy, do ka pa. May punto ka naman dyan. Kaya lang minsan sa Parang in my personal kasi, hindi siya applicable na ilaga ko pa sa mga livelihood kasi mayroon naman tayong Meron na kayo, livelihood. oo. Samantalang sabi ni Maki, maluya ada din siya sa livelihood. Kaya ang infra ko baga. Basta na akong masabi, kung yun talaga Makati, ang kamay mo, may Makati ka na, ikaw ka pang tagig, talagang Oo, Makati, matatagig ka dyan. Doon ka sa Pasig. Yan, Oo, doon ka sa Pasig. Ano? Kakalapit lang yan. Ano yung Pasig? Oh. Pasiglahin. Pasiglahin, yung katawan. Yan. Yun. Yun lang yun. Wag yung yung Makati. Kakatik ka talaga ng yun eh. talagang kamay mo dyan. Oh, infra yung turo ng amo nilang mayor at gobernador. Di yun ang susundin para may dilensya din ng amo nila. Sila meron din. Hehehe. Sino naman yan? Sino naman? Sorry, overview. Ay, sorry naman. Sa amin hindi yan Ang punto applicable. nito. Ang kulit Pero salamat man sa mga nakikita nyo. Oo, kasi yung mga nag-ano sa atin, binabasa natin ito. Baka naman sa kada program natin, may isang kapitan na nalilecture tayo. At tinamaan ng mga chat na ito at yung mga sinasabi mo na kung sa Metro Manila Okay. may Vico Soto, baka sa 64 barangay, maragdagan ang katulad ni Kap Arles Sanaban, di masaya na tayo. Ay, sa akin naman Ako, Kap, Yeah, okay, ito, okay. sa mga nanonood, hindi ko ito sinasabi dahil sa kapartner ko dito si Kap. Hinahamon ko lang kayo na magbisita kayo anong oras dyan sa Pamurayan para makita ninyo yung ginagawa ng Pamurayan. Yung kanilang pinagkakaabalahan, different kind of livelihoods. Kasi yung sinasabi ng livelihood, pag inayos mo yan, tuloy-tuloy Tuloy-tuloy ang yan pagiging lively niyan. Yeah, Pero pag pinabayaan mo, ang tawag niyan, deadlyhood. From livelihood to Ang deadlyhood. dami mo talagang word of... Di ba? Yun ang mangyayari diyan, livelihood. Sino ba ang alive na alive? Yung pamilya ng kapitan. Yun ang alive na alive. Yung mga residente, patay na. Wala na. Ganun. Uliton taman, Kapitan Arles, maray kun ang gabos na kapitan, parehas ang mindset sa imo kapitan. Hindi, nasa kwan yan. Pwede bang uso na bang operasyon ng utak kanyon? Palitan mo yung utak ng isang tao. Hindi, nasa kwan yan. Alam nyo, may mga existing tayo na batas. Ang problema lang sa mga batas natin ngayon ay hindi na-implement. Or karamihan, hindi talaga napapatupad. Karamihan din, minsan pinatupad ng ilan, minsan yun ang nakikita na kaaway. Ito ngayon, masyado tong papapel. Pero hindi ganun dapat. Kung may existing na, dapat pagtulong-tulungan lahat para makamit kung ano yung existing na batas na yun, makapag-comply. Hindi yung nagko-comply ng isa, nagko-comply yung dalawa,
minsan nandyan na. Masyado ngayayang papapil. Yan ang Ayun, minsan oo nga. na nakikita natin. Pero so far, sa atin naman, bilang kung ano man ang kakayanan natin, paunti-unti, di bali mabagal ang pag-usad, pero sigurado naman ang ginagawa, ay at least paunti-unti umuusad. Mm. Kaya nga, sa ganyang kalakaran sa barangay, Mhm. hindi mo talaga maaalis yung sinasabi nila na pagdating sa mga lista, ay, wag ka nang umasa. Mabibigo ka lang. Lista. Oo, pagdating sa bibigyan ng ayuda, Mhm. yun. Pag hindi ka malapit kay kapitan, wag ka nang umasa. Oo. Hindi Pagdating ng eleksyon, pag kalaban ka ni kapitan, sure ball, wala ka sa lista. Hindi naman ganun. Ganun na ganun. Sa akin, Oo. hindi ganun. Yun. Kaya nga, nililecture natin yung ibang kapitan. Isipin nyo naman, tao ang nag-elect sa inyo. Kung alam ninyo na yung isang residente ninyo ibumoto sa kabila, dapat after election na nanalo ka, gawin mo ang paraan, gawin mo lahat ng medyos na sa susunod na eleksyon, sa'yo na yun boboto. Hindi yung mamarkahan mo na ay, wala ka sa akin. Di mo naman ako sinuportahan nun. Iba yung kalaban kong binoto mo. Huwag ganun. Huwag Dapat, ganun. after election, kunin mo ang lista ng mga hindi bumoto sa'yo. Ito ang isa-isahin mo. Mhm. Napuntahan. Na, tapos ng eleksyon. Baka kalimutan na natin yun. Mhm. Hindi naman, magtulungan na lang tayo. Isang barangay lang naman tayo. Yun naman dapat. Hindi yung pagdating, pag nakaupo ka na, sino nandyan? Si Pulana. Ay, yung wag mong papasukin yan. Hindi yan sumuporta sa akin. Huwag na ganun. Oo. Huwag ganun. Ang sama ng Oo, ng eh. imahe pag ganyan. Ayun naman personal na choice niya yun Wala na tayong magagawa doon. Ngayon, kung hindi sumuporta sa atin, hayaan natin dyan. At least, wag na natin kung may ayuda na para sa lahat, ibigay para sa lahat. Wag natin selective ba? Oo. At ito naman po, ang pananaw natin dito kay Senator Chis Escudero. Ganyan, ang isipin na lang natin na si Senator is from Sorsogon. Mhm. Ano man ang binabato sa kanya na sabihin pa natin mga paninira o mga exposure, hayaan natin ang nasa taas ang mag-decide. Mhm. Naglabasan na yan, pati nga yung ano ba yung Kap, yung sose na doon ang galing yung yung pag-expose ng 30 million na dinonate na donor ng Centerways sa ginastos ni Senator Chis Escudero nung eleksyon. Yun ang nakalagay Pero sabi naman ni Senator, pinabulaan na niya na hindi ang Centerways ang pinakamalaking ambag na naibigay sa kanya nung eleksyon. Hindi sa akin naman. Ano naman ang masama doon sa pagbigay ng Centerways? Doon sa campaign na anong tawag doon? Yung sa sose niya? Oo. Wala naman masama siguro yun. Kasi dineclare niya yun. Buti kung hindi niya dineclare. Dineclare naman niya na itong pan na to is galing sa ganito. Anong masama doon? Yun. Ayun lang ang tanong ko. Ano naman ang masama doon na yan ay talagang binigay naman sa kanya? Wala naman. Sa tingin ko, wala akong nakikita masama unless At otherwise. saka, yung nakita natin doon, hindi imbentong yun, Yeah. na donor. Mm. Kasi pag nag-imbento ka, hahanapin. Sunod na sasabihin sa'yo, fake yung ginawa niyang No, ngayon na makatotohanan yun. Makita na natin na makatotohanan, nahanapan pa ng kung ano-ano. Ay, binuo naman Pag sinabi na, ay, ganito lang, hanap ng tao. Ayun na nag-declare ng tao, hahanapin. Ano ba naman kayo? Buti nga hindi Walang mapuntahan ng tao sa inyo. Buti walang nakalagay doon na cheese curls ang donor. Ay, yung Kasi sa paggawaan niya. ginamit na yung piatos. Ano pa ba yung ginamit? Baka Uishi. Anyway, kung ang piatos na yan, bahala naman yan si Madam Vice President. Ang sa akin lang dito, kung nag-declare na ang tao ng tama o base dun sa capacity niya bilang tao, bakit pahanapan natin na kung yun ang Ang dineclare punto niya? na lang kasi dito, Kap,
isa-isahin yung mga naging project na flood control kung ito ba ay na-implement ng tama. O, yun lang. Oo. Siguro ganun. O baka may mga ghost dito? O, di, ayun ang hanapin. Kung may gusto dun sa project, halimbawa, nakalagay doon barangay na nandito nilagay yung project na yan, edi hanapin doon sa barangay. Oo. And then, kung halimbawa, hindi talaga Kunin mo yung na-satisfy, kunin mo yung lista ng mga project ng Centerways. mm, Oh, kontakin nyo si Cap Arles. Cap Arles, kumusta yung project ng Centerways? O, di. Yung river control. di Okay ako ba? magbibigay ng Pakitingin information. naman. Oo, Oh, di, ganun. Tibagin natin to para maniwala kayo. May nakatutok na camera. Tibagin nyo to. Kung At anong least, laman yan. Kung anong laman Oo. yan. Then kung yun ay tama, Jesus Ginoo, wag na natin masyadong pag-usapan pa kung ano-anong bagay. Ngayon, challenge ko lang din to. Kung halimbawa, may nagsasabi na ganito, eh di, tumawag tayo ng mga kasama natin. No? Tawagin natin ng DP. Tawagin natin kung sino man naman nasa government agencies dito. Tapos, i-witness natin. O ito, project ni Juan de la Cruz. O pwede ba natin to tibagin? Para at least makita natin yung loob. Kung yan ba talaga ay nag-comply base sa program of works. Now, kung nag-comply, o di tapos. Kung Oo. hindi, o yun, doon mo masasabi ngayon na possible ang mga project na to ay hindi nag-comply. Oo, dapat Pero kung kasi wala yan. naman tayong ginagawa, more on social media, Ito, panawagan lang natin to sa Pangulo, ano? Sabi natin, suntok sa ban kung makarating, ito Makarating. sa kanya. Yeah. Pero Pero at least- ang suggestion lang natin, sana mag-create siya ng independent body na ito yung mamumuno ng pag-inspeksyon ng mga naging projects ng mga itong mga sabi nga top 15 na contractors. Oh. Kasi alam ko dito sa top 15 pasok dito yung nakalaban ni Mayor Vico Soto last election. Big time palang kontratista big yun. time yun. Sino ba yun? Yung babae? Actually, Kasama sa 15 yun. Kilala mo yun eh. Oo. Sabi ko na nga eh. Kilala mo yun. doon sa 15 na nabanggit, may mga kilala tayo doon. Oo. Anyway, nasa kanila na yon. Basta tayo din dito lang sa Sorsogon. Oo nga. At sana mabahagi na nyo naman kami. Yan. Okay. So, ito lang yung hamon natin, kung may mga inilabas na Dokumento. dokumento Or or kung ano in-expose, man na in-expose na kung ano man. hanapin natin yung pinagtrabahuan kung na-deliver ito. Di, tama. Kasi kung naglalagay tayo ng listahan, may mga listahan na, identified naman kung saan area yan kung saan munisipyo, saan probinsya, saan distrito o barangay, identified naman yan kung saan. And then, mag-create siguro sila ng team, yung hindi, mas maganda nga, independent body, hindi hindi Pilipino, o hindi Oo. taga dito sa atin. Kuha tayong taga-ICC. Kuha tayo ng taga-ICC. Kung halimbawa, suntok sa buwan na naman itong iniisip natin para hindi sabihin nga natin sabihan na, pag binulungan, nandyan yan Oo. di at least hanapin na yun ng mga projects na yun kung nasaan yun. Hindi, yan. sabi ko nga, testingin natin yung isang project na to. Dito, kung 2 project sa isang barangay, testingin natin ng isa dyan o 2. Lalo na doon sa mga, yung kuwan, bago river control. Yun. Lalo na Oo. doon sa mga nilalagay nila ng mga Riprap. kuwan. Yung may riprap yun, di ba? Bago ang Oo. riprap no, may nilalagay doon ng mga, anong tawag doon? Mga boulder. Hindi, yung kabit-kabit na metal. Alin? Yung Sheet pile. Sheet pile. Yan, umpisan ninyo doon. Para kung halimbawa, identify naman kung saan yung lalagyan ng sheet pile. Tingnan nyo doon. Oo, para pag nakita, halimbawa, inspection, walang nakalagay. O di, ayun na. Sasabihin sa contractor, ay shit kayo, wala itong shit pile. Kung hindi naman, kasi masyadong kuhan. Kung hindi naman masyado, kasi pag nasira mo yung sheet file, kalkagin nyo, magkakaroon na ng effect yun masyado kasi tubig. Doon naman kayo sa taas. Yung sa taas, tingnan nyo yung kung anong nakapalaman doon. Kung bato ba? O galing sa ilog ang nilagay Hindi. ng mga baybay? Oo. Or ano ba Kasi talaga? ang kasi niyan, nakikita ko kasi Kap, from the very first ng implementation ng project, pag sinimulan nyo na yan, merong dapat documentation. Kasi, sabihin, may sheet pile ba ito? Siyempre sasabihin mo meron. Alam sabihin mo hindi. Alam mo, may documentation naman yan. Tapos sasabihin, ito, papakita. May nakalitaw pa, o papakita. Oo nga. Nakita mo. Ang problema,
Ano yan? Kalahati lang ba o buo? Kasi may alam tayo na Okay. yung measure ng sheet pile, Okay. dinadalawa pa yun ha, Eh, baka hinahati naman- yun. Baka naman yung sinasabi mo na sheet file hinahati, yun ang nasa program of works. Kaya nga dapat malaman Ayun, natin yun kung nga. ito yung totoo. Sabi ni Sir Sugun overview, pahabol pa, no? Oh, salamat sir, ma'am, kung sino man po Ano kayo. ang masama doon? Kung may-ari ng Centerways, kapatid, ano ang masama doon? Yung may-ari ng Centerways, kapatid ng politiko na kaalyado nila sa politika. Okay. Ano ang tendency ng yan? Huwag na tayo pakahipokrito sa realidad lang para huwag magdulot ng kalituhan sa tao. Nagdonor yan ng 30 million dahil may kapalit na proyekto din. Matik na yan. Sino ba naman ang magbibigay sa politiko ng walang hihingin na kapalit? Sa totoo lang tayo, si Kilay pa nga financier ng Centerways noong nagsisimula pa lang. Pananaw mo yan, sir? Yeah. Binasa lang namin. Yeah, pananaw nyo yan sir, or ma'am? Sabi nga, na dito sa amin, we deliver, you decide. O, di ba? Parang Parang Fox kanya. News. Fox News yan. Fox We News. deliver, you decide. Parang kwan yan, ha? Ay, yung isang bangko dyan sa una-unahan na kulay blue. Yung we find ways. BDO. Oo, pwede yan. Nangyayari na yan ngayon. Kaya nga. Ibig sabihin kasi may baso. Oh. Yung baso na to, umapaw na. So, nagkalat na kung anong tubig dyan. Nagkakaroon na ngayon, anong tawag doon sa bangko na yun? We find ways. Yan. Ayun, bahala na kayo mag-atid-atid Oo. doon. Ang kagandaan ng yung pinaka-end nun, we find ways. Pero yung unang-una may gusto man niyang mag-avail ng dream house, car, and so on, married, tapos yun na. We find ways. Yeah. BDO. Video. Dito, nagpa-plugging na tayo kay video. Di ba? Sinample mo, naghanap ka ng sample, parang gawan natin ng paraan yan. Baka naman pwede sila magkuhan. Baka pwede naman sila mag-sponsor sa atin sa programa natin. We find ways. Always babanggitin Ayan. namin yan Oo. sa programa namin. Kasi ngayon, ang baso na to, puno na ngayon. Puno na ng tubig, nagkalat na ngayon kung anong kuhan. So ngayon, naghahanap na sila ngayon naghahanap na sila ngayon ng ano yun, yung sa video? We find ways. Ng Dadaluyan. Kaya lang, ang iba naman, sabi, puno na daw eh. Oh, puno na. Biglang may nagsabi, kailangan ka ng kalusin. Kapag puno ng salub. Yun. Ang dami FPJ. talaga, no? FPJ yung style. Ayun. Basta sa akin, we find ways. Oo. Naghahanap na ngayon ng mga rasons. Sa akin naman, kapag puno ng salub, dapat ng kalusin. Kalusin. Hindi na ito. Sumasalwak na nga eh. Oo nga eh. Anyway, Oo. salamat dun sa mga nagbigay ng mga opinion nila, no? Kuro-kuro. Personal nila opinion. Ang sa atin lang naman dito, ibinabasa natin kung anong yung mga nasa comment section ng ating live coverage nitong programa natin. So wala tayo diyang kinalaman kung ano man yun ang pinaparating sa atin. Kami dito, nagbibigay lang kami ng mga opinions namin base sa nakikita namin, base sa nararamdaman namin. Okay. Happy watching pala kay Sir Paul Humamil dyan sa PhilHealth. Naghahanap siya ng drone operator. Nandito kami, beka naman. Pwede na po kami, sir. Okay. Kung naghahanap kayo, nandito na po. Well-trained na po ito na drone operator at saka yung kasamahan natin dito. Oh, yan. At well-trained din kami sa lahat ng bagay. Ayun yun. Baka gusto mong sumama, Sir Paul. Oo nga. Di ba? Sama na kayo Sabi sa ni amin. Papa Maki, happy watching pala kay Mr. Ramon de Alca. Ito yung president ng ng Jodas ba ito? Yung Transport Association. Yeah. Sabi ni Papa Maki, bagan kagayon magtambay sa comment section, kadamo ko na araman. Mas maganda magtambay sa Bicol TV. Yeah. Oo. Kaya wag ka na magtambay kung diin. Dito na lang. Dito ka na lang. Huwag ka na kung dinding ka nakatpan. Oh, suspino ka. Sabi nga ni, yung Stay put ka lang. oo. Dito ka lang at pag may may nagbigay sa atin ng project, tirahin natin 'yan. Project sa eskwelahan, Yan. yung clean up drive, Oh, yan, ganun. pwede naman yan. Marami naman ang nagbo-volunteer. At saka, yung mga gusto pala mag-volunteer, i-plugging ko na sa mga gustong tumulong sa grupo ng Sara.
itong Sorsogon Animal Rescue and Adoption na makagawa na sila ng ma-secure na yung bagong bahay ng 200 dogs plus cats dyan po sa Pamurayan, na sana pagtulong-tulungan natin ito. Kasi nga, ito hindi biro-biro naman yung paglagay ng bakod. Kailangan dito ang talagang concrete fencing, dahil hindi dito pwede yung mga turutadlok para naman sa seguridad ng ating mga residentes, na alam naman natin pagka ganyan, yung kaligtasan lagi ng ating mga constituentes ang number one dyan. Okay. Oo. Dapat naman talaga, kasi ang objectives nitong organizations na to maalagaan yung mga animals, yung mga dog at saka cats o kung ano man na animals, para at least hindi naman sila palaboy-laboy sa kalsada natin. Oo. Kaya pwede nating hingan sa pagtulong sa animal ang Arimar, di ba? Pwede naman kasi may mga corporate social responsibility naman sila sa SRSL. Any kind, semento, Pwede. bye-bye. Ang initial na, base sa post ng Sara, ang initial na nakita ko sa post nila ay lagpas kalahating milyon po ang kailangan nilang malikom para doon sa materialis lang po. Initial po na materialis na gagamitin nila. Ay, oo, kasi talaga isi-secure mo ito. Sabi Kasi secure mo yan. hindi dito pwede ang pansamantala. Dapat dito pansamantagalan. Ayun, Oo. pansamantagalan. Kasi pag mahina-hina ang fencing, parang marupok. Hindi dito kailangan ang proyektong substandard. Hindi pwede doon. Donate na lang tayo. Kasi tanda natin, lahat ng bagay dito sa mundo, nilikha, mayroong mga papel sa buhay yan. Natao lang na sila aso, tayo naman tao. Pero namang meron naman mga tao na nagpapakaaso. Wag yun. Okay, Kap? So, at this time, inabot na tayo ng oras na naman sa ating programa. Yeah, marami tayong natutunan at salamat dun sa mga nagbibigay ng mga info, nagbibigay ng mga comments nila. Salamat sa Dami mga nila. binibigay ninyo sa amin para yung mga inputs na yan, yung mga information na yan, ma-digest natin and then masundan natin kung anong nangyayari doon base sa mga information na pinarating ninyo sa amin. Ayan, okay? So mga kaibigan, sa susunod ulit na edisyon ng ating programa para po sa pagbigay natin ng mga ganitong impormasyon, sabi nga natin, ang ganitong impormasyon po, kung anytime pwede kayong makilahok sa amin sa pagbigay ng mga ganitong mga napapanood na issue at para sa kapupulutan din natin ng aral, sabi nga. Okay? So, at this point in time, mga tugang, mamaaraw na po kita sa tuwing programa. Sa ngaran kan Building Staff kan Bicol TV Sorsogon, kaiban po si Kap Adler Sanaban. Ako po, si Rosario Amistoso, para sa saro na naman na edisyon kang programang Fight Sana! Marinalda po!